Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 22, 2025. Ngayon, habang ang enerhiya ng araw ay tahimik ngunit malalim na kumikilos, maaaring maramdaman mo ang isang panibagong antas ng paninikip sa damdamin, isang kakaibang halo ng pagkaapurahan at pagnanasa para sa agarang kasiyahan. Hindi mo maipaliwanag kung saan ito nagmumula, ngunit para bang may tinig sa loob mo na nagtutulak sa iyo na sundin ang bawat bugso ng emosyon, bawat biglaang pagnanais, bawat tawag ng damdamin. Ang mga ganitong damdamin ay maaaring tila kontra sa natural mong pagkatao, bilang isang Libra, isang nilalang na likas sa balanse, pagpapakumbaba, at matalinong pagdedesisyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito ng damdamin, naroon pa rin ang pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa halip na tanggihan o labanan ang mga bugso ng agarang pagnanasa, subukan mo itong pakinggan ng may mahinahong puso at isipan. Hindi mo kailangang kumilos agad, minsan sapat na ang pagkilala sa iyong nararamdaman para makabalik sa sentro mo. Ang paghahangad ng agarang kasiyahan ay maaaring magpakita sa simpleng mga bagay, tulad ng biglaang paggastos, matinding pananabik sa atensyon, o pagkain ng sobra. Pero bago ka magpadala, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba ay magbibigay sa akin ng pamatagalang kapanatagan o panandaliang aliw lamang? Ang sagot sa tanong na ito ay magbubukas ng landas patungo sa isang mas makahulugang araw. Sa halip na maging alipin ng iyong damdamin, piliin mong maging tagapagmasid ng mga ito. Sa ganoong paraan, ang enerhiya ng araw ay magiging kakampi mo, hindi kalaban. Habang nagpapatuloy ang iyong araw, maaaring dumaan ka sa isang yugto ng pagkahulog sa damdamin ng pag-aalinlangan sa sarili. Maaaring makaramdam ka ng kalungkutan o pangungulila na tila walang malinaw na dahilan. Para bang hindi ka sapat, hindi ka nauunawaan, o tila hindi ka kasali sa mga ugnayang inaasahan mong magbigay ng ginhawa. Ang mga sandaling ganito ay maaaring bumigat sa dibdib at magbigay ng kabiguan sa loob. Ngunit tandaan mo, ang pakiramdam ng pagiging hindi naiintindihan ay hindi nangangahulugang wala kang halaga. Ito ay paalala lamang na kailangan mong tumigil sandali at alalahanin kung sino ka, kung anong mga pinanghawakan mong paninindigan, at kung paano mo minahal ang iyong sarili noon. Sa panahong ito, bigyan mo ang sarili mo ng espasyo upang damhin ang bawat emosyon, huwag mo itong iwasan, bagkus ay yakapin mo ito ng may pagkakaunawa. Ang isa sa pinakamabisang paraan upang lumampas sa ganitong damdamin ay ang muling pagkonekta sa iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan. Bilang isang Libra, isa kang likas na tagapamagitan, isa kang kaluluwang may likas na kasanayan sa pakikinig, pag-unawa, at pagbibigay linaw sa kalituhan ng iba. Gamitin mo ang regalong ito hindi lamang para sa ibang tao, kundi lalo na para sa sarili mo. Hanapin mo ang mga taong nagbibigay liwanag sa iyo, mga kaibigang may mabubuting salita, mga kakilalang may pusong bukas sa pakikinig, o kahit isang mensahe mula sa taong mahalaga sa iyo. Sa ganitong mga ugnayan, muling mabubuo ang iyong pananaw, at dahan-dahang mawawala ang bigat sa iyong dibdib. Sa kalagitnaan ng araw na ito, isang tahimik na paanyaya ang dumadating sa iyo, isang tawag mula sa kaloob-looban ng iyong pagkatao na nagsasabing panahon na upang suriin kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mo. Hindi mo kailangang umalis o gumawa ng marahas na hakbang, sapat na ang tahimik na pagninilay. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay saysay sa mga araw mo? Ano ang sinasabi ng katawan mo tuwing napapagod ka o nananahimik ka? Tandaan mong may sariling karunungan ang katawan mo, ang bawat sakit, pagod, o paninikip ng dibdib ay mensaheng dapat mong pakinggan. Baka kailangan mo ng pahinga. Baka kailangan mong kumain ng mas masustansya. O baka kailangan mo lamang ng ilang minutong katahimikan upang muling makilala ang sarili mo. Sa pag-aalaga sa iyong pisikal na sarili, mabibigyan mo rin ng linaw ang iyong damdamin, at mula rito, unti-unting magbubukas ang pintuan ng emosyonal na kapanatagan. Ang kakayahan mong makihalubilo sa iba ay isang makapangyarihang sandata ngayon. Sa mga panahong tila hindi mo makita ang direksyon, ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may kabutihang loob ay magsisilbing gabay pabalik sa liwanag. Huwag kang matakot na magsabi ng totoo sa mga pinagkakatiwalaan mo.
Huwag mong pigilan ang sarili mong maging totoo, dahil sa katotohanan, nagkakaroon ng puwang ang tunay na koneksyon. Ang bawat tawa, bawat pagbati, bawat makabuluhang pag-uusap ay may kakayahang itaas ang enerhiya mo. Kaya't sa bawat pagkakataong ibinubukas ng araw, tanggapin mo ito ng bukas palad at may pasasalamat. Ngayong araw, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa sarili, pag-aalaga sa katawan, at pakikipag-ugnayan sa iba, maaari mong harapin ang anumang hamon ng may dignidad, pagkalinga, at kagandahang asal. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga bugso ng damdamin. Sa halip, gawing tulay ang mga ito patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo mo. Tiwala sa sarili ang pinakamabisang kalasag ngayon, ang paniniwala na ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay puting perlas. Ang kabuuan ng kulay na ito ay nagdadala ng kalinawan, katahimikan, at kapayapaan, isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagkakagulo, maaari ka pa ring manatiling payapa sa loob. Ang maswerteng mga numero mo ay 3, 11, at 27. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng koneksyon, intuisyon, at espiritual na paglago. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw. Ang sandaling iyon sa kalikasan ay magbabalik ng iyong balanse at lilinisin ang iyong isipan mula sa kalituhan. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan mong ang tunay na biyaya ay hindi laging nasa mga malaking bagay. Minsan, ito ay nasa tahimik na paghinga, sa pagtanggap ng damdamin, sa pagbibigay ng sarili sa mga taong mahalaga, at sa pagpapaalala sa sarili mo kung gaano kakahalaga sa mundong ito. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. At sa pagiging totoo mo, sa kabila ng lahat ng pagsubok, naroroon ang tunay mong lakas. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, bitbitin mo ang kabuuan ng iyong pagkatao. Harapin mo ang mundo ng may ngiti, may kababaang loob, at may pananalig na anuman ang mangyari, ikaw ay magtatagumpay. Magtiwala ka sa sarili mo. Mahal ka ng universo, at walang sandaling nasasayang hanggat ikaw ay patuloy na umaasa, lumalaban, at nagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo